Good day, learner. Welcome to my class. I am your teacher, Jerson, and for today's video, we will discuss about women's state and developing country, school, culture, and issues. Women in developing countries face numerous challenges and opportunities in various aspects of life, particularly in education, cultural expectation, and social issues. Despite progress in gender equality efforts, significant barriers remain hinder their full participation and empowerment. But before that, let's define what is education. Education is a powerful tool for women's empowerment, yet many girls and women face obstacles in accessing quality education. There are three majors that women face obstacles in accessing quality education, and that is number one, gender disparities. Gender disparities. Girls often receive less educational support than boys due to cultural biases. So it means that the girls and the women have less opportunities and less access when it comes to education. The best example of this is that one girl and one boy running for a position of president as the SSLG. Tapos mas ginapabor sa mga estudyante or sa mga maestra dito ang school nga ang lalaki may makadaog, which is sakit sa babae because they are kanang threatened sa babae or ginalockdown nila ang kakayan sa babae. Dira na to makita nga even in this 21st century era naara gihapoy mga gender disparities o mga gender oppression nga mahitabo sa atong society. 2. Early marriage. Many girls are forced to drop out of school to get married at a young age. Some Western and African countries, ang mga girls or ang mga women kay gina-force sa family or sa ginikadan nga paundangon sila og eskwela at their young age and then faminyon. It is because they believe that ang women kay walay kapadulingan sa ilang kinabuhi o mas gituuha nila nga ang laki ang mas ngamulambo og maghatag sa pamilya og kaharuhay. Last one is the poverty. Families with limited resources prioritize boys' education over girls. So it means nga ang ubang pamilya nga kanang naay limited resources is that mas gina-prioritize nila ang study sa laki kaysa sa bayi because they only believe that girls is kanang dali ra matintal, then dili siya ka-graduate kaysa sa mga laki wherein makita nila sa lalaki nga kanang naa siya potential nga maka-graduate, 100% possibilities nga makahuman o maka-achieve sa goals nga iyang gusto. How can you lessen the challenges that young girls and women face today at school? We can help to lessen the challenges that face the young girls and women today at school by disseminating or advocating the equality through online because we all know naman di ba nga ang kasagaran sa mga tao karon is nagamit na online and nag-surfing na online. So in that case, mas makita sa kadaghanan ang imong advocation. And that is our end of discussion, learners. I hope that you learned something. Good day everyone. Kung unsam ninyong orasan na tan-aw, paminaw mo diha. Mo niyang continuation sa report ni Gerson Aguirre. These are the challenges faced by women in culture. First, we have traditional gender rules. Many cultures assign specific rules and expectation to women. Example, kung babae ka, dapat magatiman radyo ka sa bata sa inyong balay. Magluto sa mga lutoonon, sa mga luto, ng mga sudan. Sumao na ang traditional gender rules. Next, we have religious and cultural practices. Example, ani kay ang forced to marriage. Example, sa mga Muslim, kung makitaan ra gani ka nga na kay ka-date-date dira sa daplin, minyo na dayon mong duha. Mao na ang religious and cultural practices. Next, we have social stigma. Ang kaning social stigma, ito yung tinatawag na tinang bakas ng nakaraan. Sa bakas ng nakaraan, pananglitan, pukpok day ka sa una. Bisan pag-unsaon ni mong bago ang pagtanaw sa mga tao sa imuha, pukpok ra gihapon. Mao na ang social stigma. Next, we have inheritance and property rights. Diri sa inheritance and property rights, pananglitan na ay pamana imong mama. Tapos ikaw rais, tapos duha ra mo igsuon, bayig laki. Ang kinamagulangan kay ang bayi, tapos ang kinamanghuran kay laki. Sa laki na mahatag tanan ang kuan, ang mga
ang mga pamana sa inyong mga ginikanan. Mao na ang inheritance and property rights. Next, we have key issues faced by women in developing countries. As you can see, there are various challenges faced by women, such as gender-based violence or the GBV, limited access to healthcare, economic inequality, political exclusion, and legal discrimination. But before these issues happen, meron tayong tinatawag na interconnectedness factors. Ito na kung saan ito yung dahilan kung bakit mayroong tayong mga challenges na kinakaharap ng mga babae. First interconnectedness factors include this high prevalence. Dito sa high prevalence, dito mararanasan ng mga babae yung pang-aabuso ng mga kalalakihan, lalong-lalo na sa trabaho na kung saan ang mga lalaki dapat ang nagtatrabaho at ang mga babae ay nasa bahay lamang, nagluluto, nagbabantay ng bata, kaya mayroon tayong gender-based violence. Next, we have limited access to healthcare. So one factors that women limited access to healthcare include the reproductive health issues, which women are particularly vulnerable to reproductive health issues, lalo na sa unsafe abortion. Na kung saan malilimit yung kanilang access sa healthcare. Next, we have economic inequality. So dito sa economic equality, dito mararanasan ng mga babae yung unequal pay, na kung saan yung mga lalaki ay may mataas na sahod kumpara doon sa mga babae. Next, we have political exclusion. One factors include the underrepresentation in leadership. So alam naman natin na kapag babae ka, hindi ka iboboto kung tatakbo ka bilang presidente kasi alam nilang mahina ka. So yun yung political exclusion. Next, we have legal discrimination. So yun nga, sinabi ko na kanina na kapag babae ka, hindi ka nila iboboto. Legal discrimination na yun. Another, we have gender stereotyping. Legal discrimination din yun. Tumora dahito akong report tanan guys, no. I hope nga naminaw mo dira tanan.